nagsisimula. Unconstitutional daw kasi ang itinransmit ng Kamara sa Senado dahil lumabag daw ito sa one-year bar rule. Bunsod ng tatlong naunang impeachment complaints na naunang inihain laban sa bise. Dahil dito, wala raw jurisdiction ang Senado sa fourth impeachment complaint na pirmado ng 215 members ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto si VP Sara sa mga reklamo laban sa kanya. At sakaling naisin ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa bise, maaari raw nila itong gawin sa February 6, 2026. At nasa Supreme Court, si Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Dexter, ano pa ang impormasyon mo dyan tungkol nga dito sa naging hatol ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Akala mo nga isang boxing dahil unanimous itong desisyon o halos lahat ng mga maestrado ng Korte Suprema na present sa Korte Suprema during the deliberation ang bumoto o pumabor para ideklarang unconstitutional itong articles of impeachment na isinampa ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte na siyang isinampa sa Senado noong Pebrero. Matapos nga ang higit sa 5 buwan at 1 linggo buhat ng questionin sa Korte Suprema noong February 18, inilabas na ng Korte Suprema ang pasya sa issue ng unconstitutionality ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Hatol ng Supreme Court sa articles of impeachment na itinransmit ng House of Representatives sa Senado ay unconstitutional. Paliwanag ni SC spokesperson Attorney Caminting, lumabag sa one-year bar rule ang Kamara nang itransmit ang impeachment articles ng fourth complaint. May 3 naunang impeachment complaint nga na inihain laban sa bise noong December 2, December 4 at December 19 taong 2024. At yung pang-apat na complaint na inendorso ng Kamara noong February 2025 ang siyang inakyat sa Senado. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng SC na hindi na magkakaroon ng jurisdiction ng Senado sa impeachment ni VP Sara. Pero nilinaw nga ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala ang pangalawang Pangulo sa mga reklamo laban sa kanya. Sakaling naisin man ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maaari itong gawin sa February 6, 2026. Sa pahayag naman ng impeachment court sa pamamagitan ng takapagsalita na si Attorney Reginald Tonggol, sinabi niyang ina-acknowledge ng impeachment court ang desisyon ng SC. Simulat sa pula niya ay sang-ayon sa konstitusyon ang bawat hakbang ng impeachment court at ginagalang nila ngayon ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Kinakatigan niya ng SC decision ang maingat at hindi padalos-dalos na pagpapasya, kabilang dito ang paghingi sa Kamara ng certification na wala silang nilabag na batas nang iakyat ang impeachment case sa Senado. Hihintayin na lang niya ang opisyal na kopya ng pasya mula sa Korte Suprema bago ang anumang desisyon o hakbang na gagawin ng impeachment court. Batay sa impormasyong nakalap ng Abante Radyo, 13 sa 15 Supreme Court Justices ang pumabor sa desisyong sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Lunen na isa sa 2 appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang 11 iba pa naman na sumang-ayon na unconstitutional ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Justice Raul Villanueva, nakasama sa mga bumoto para ideklarang unconstitutional, ay appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na bumoto nga na ideklarang unconstitutional itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong si Justice Singh dahil siya ay naka-leave habang nag-inhibit itong si Justice Kagiwa na isa nga doon sa tinutukoy nating appointee ni nung Pinoy administration kasama ni Justice Marvic Lunen na siyang sumulat ng desisyon. Samantala, Pinky, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senator ang desisyon ng SC. Sa post niya sa kanyang social media account, sinabi ni Senador Mig Zubiri ang mga katagang, "That's it, pansit." Welcome naman kay Senador Jingoy Estrada ang desisyon at igagalang daw niya ito. Ayon naman kay Senador Joel Villanueva,
Sa simula pa man ay umakto ng Senado ng may kahinahuna at tatalima sila sa sinasabi ng saligang batas at tuloy-an niya ang pag-convene ng impeachment court dahil nangyari na rin anya ito noong impeachment ni dating Chief Justice Corona na pinagbutuhan ng impeachment court kung susundin nila o hindi ang desisyon ng Supreme Court. Sabi naman ni Senador Tito Soto, mas papakinggan niya ang sasabihin ng Kamara at may kausap na anya siyang law expert na maaring i-disregard yung maaring i-disregard ng impeachment court ang desisyon ng Korte Suprema at pinag-aaralan niya itong legal advice na kanyang nakuha. Pinky, kapapasok lang din na reaksyon galing sa isa pang senador, si Senador Bato de la Rosa. Ang sabi niya sa kanyang social media post na nung siya ay nagmosyon para ipa-dismiss yung impeachment ng impeachment ni Vice President Sara sa Senado ay ginabayan siya ng banal na espiritu. At yung desisyon naman daw ngayon ng Korte Suprema ay ginabayan din ng banal na espiritu. Kaya napapatalsik niya o nawawala yung mga gawain ng mga masasamang espiritu. Yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Pigi. Pero Dexter, gaya ng sabi mo nga, unanimous ang decision. Pero syempre may dalawa, as you mentioned a while ago, si Justice Singh hindi nakaboto dahil naka-leave at si Justice Kagiwa na inappoint nga ni dating President Pinoy ay nag-inhibit. So kumbaga ang ibig sabihin, 13 Yes. ang sumang-ayon dito sa ponente ni Justice Marvic Leonen na appointing nga ni Pangulong Pinoy. Alam mo, importanteng sinabi mo kanina, Dexter, no? Sabi ni Tito Sen, ni Senator Soto, na meron siya nakausap na law expert. So parang ang lumalabas, pag-uusapan pa to ng Senado kung susundin nila ang naging pasya o naging desisyon ng Korte Suprema. Tama ka dyan, Piggy, dahil maging si Senator Joel Villanueva ay nagbanggit din na nangyari na ito noon nung nagkaroon ng impeachment laban kay Chief Justice Corona na may desisyon ang Supreme Court at pinagbotohan niya sa impeachment court kung susundin nila o hindi yung Supreme Court decision. At maaring mangyari ito ngayong 20th Congress sa impeachment case naman laban kay Vice President Sara Duterte. Malalaman natin yan dahil sa Lunes magbubukas ang first regular session ng Kongreso, ng Senado, at kasabay niyan pagdating ng hapon ay yung sona ng Pangulo. So maaring matalakay itong issue ng impeachment kinabukasan na sa pangalawang araw ng regular session. Titingnan natin kung ano ang magiging hakbang ng mga senador dahil nakita natin iba-iba yung kanilang mga reaksyon. Merong nagsasabing ginagalang nila na kailangang sundin, meron namang sinasabi na pwede tayong magdesisyon dahil sabi ni Joel Villanueva, sui generis ang impeachment court na maaring magdesisyon ng sarili niya kung igagalang o hindi ang naging pasya ng Korte Suprema. Vicky. Makapaloob din yan dito sa lumabas na press release ng Korte Suprema hinggil nga dito sa kanilang desisyon na sui generis. No? Hahanapin ko na lang maya-maya, Dexter. Pero isang punto lang na gusto ko sana ibahagi sa iyo at sa mga nanonood sa atin, nakasulat dito. The decision written by Senior Associate Justice Leonen ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. Yan ang magandang malaman kung ano ba talaga ang subject to judicial review dahil meron nga tayong tinatawag na three branches, di ba, of government, ang executive, ang legislative, at ang judiciary. Kasi may iba naman nagsasabi, nagkaroon ba ng judicial overreach? So, marami pang mga tanong na kailangan ng sagot. Maraming salamat sa iyong ulat. Dexter Ganibe ng Abante Radio, reporting live mula po dyan sa Korte Suprema. At makakausap po natin ngayon former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, thank you. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo, kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na
lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na agad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod eh. Kaya sabi nga ng anak ko si Paolo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip na ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong-buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, dun nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon eh. Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila eh. Talagang lantaran ng paglabag. Kaya hindi nakataka-taka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous, subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Sundin na lang mo natin kasi maliwanag naman talaga tayong sa ligang batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman nung nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila Yun ang binigay na tungkulin sa kanila. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensi ng gobyerno, sangay, na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabi, yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Pinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brother, Justice Tony Carpio, overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives kung nabasa nila, kung ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi daw dapat na ginagawa yun, overreach. Nakakalimutan ni Justice Carpio, yan ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely the justices whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about.
Alright, Talaga malaman nila yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Thank you, sir. Salamat po. At kausapin naman natin ngayon dating Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang endorser ng isa sa mga reklamong impeachment laban kay VP Sara. Congressman Sendanya, magandang gabi po sa inyo. Maganda pa ba ang gabi sa inyo matapos po itong breaking news?